pinaka nati-trigger lang po talaga siguro ako. Pag lagi po nila akong ina-atake when it comes to visual po, lagi po nila sinasabi, parang paano ka napunta sa grupo na yan kasi ang pangit mo naman. Mga ganun po, doon lang po ako nati-trigger kasi ang take ko lang naman po doon, para sa akin, sumali po ako sa group na to para po i-showcase po yung talent ko. Ano ba ang kahulugan ng pangit para sa'yo? Uy, tinatanong kita. Oo, ikaw na nanonood. Ikaw na nanonood ang dapat sumagot niyan. Kasi kung visual ng batang Stel ang pangit para sa'yo, baka namimili ka ng anggulong gustong makita. Ang kagandahang visual, bagamat mahalaga, mas mahalaga pa rin ang kagandahang loob at moralidad ng isang tao. Kasi yung dad ko parang hindi siya parang hindi niya gusto yung ginagawa ko na sumasayaw. Parang gusto niya aral, uwi, bahay, ganun lang. Eh ako parang gusto ko talaga i-ano yung talent ko sa singing, dancing, kaya sumasali ako sa school. Tapos parang ayaw niya talaga. Isang tao ang hinusgahan dahil sa kanyang itsura, hindi dahil sa talento, hindi dahil sa ugali, kundi dahil kung paano siya tignan ng ibang tao. At isa sa mga taong dumaan doon ay walang iba kundi si Stel. Bago ang mga nakamit na awards, bago siya ma-recognize, may isang Stel na araw-araw ay lumalaban. Lumalaban sa hamon ng buhay, hindi sa spotlight, kundi lumalaban sa panghuhusga. Panghuhusga ng mga taong hindi rin naman perpekto. May mga nagsasabing, hindi bagay yan maging idol. Hindi pang pipa pang mukha ni Stel. Hindi magiging sikat. Pero ang nakakatawa dito, habang ang mga tao ay nakatingin sa panlabas na anyo ni Stel, si Stel naman tahimik na binubuo ang sarili niya. Alam naman natin na hindi kayang kontrolin ni Stel ang sasabihin ng ibang tao. Even us. Pero ang kaya niyang kontrolin ay kung gaano siya kasipag, kung gaano siya kasigasig mag-practice, kung gaano siya magmahal sa craft niya. Habang may mga taong tumatawa, pinagtatawanan ang appearance ni Stel. May isang Stel na paulit-ulit na nangangarap. As a performer, hindi ba ang una nating inilalako ay ang angkin nating talento? Dahil wala tayong maipinta sa kanyang talent, babanatan natin siya kung saan siya mahina. Kahinaan bang matatawag ang hindi pumasa sa panlasa ng iba? Na ang standard ay parang perpektong likha lang ang dapat? Perpekto lang ang pwedeng lumabas? Kung ganun man, hindi rin pala tayo karapat-dapat. Hindi rin pala kayo karapat-dapat. Dahil hindi rin naman tayo perpekto. Hindi rin perpekto ang mga pag-uugali ninyo. Did somebody break your heart? Ikaw ang binibini na ninanais ko. Pam, 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 pam. At nang dumating ang pagkakataon na meron na siyang kakayahan na sundin ang standard nyo, meron pa rin kayong nasasabi. So ano ba talaga? Insecure ba kayo kasi punong-puno ng talent yung tao? Nag-uumapaw na kung ano ang meron siya, ay gusto mo rin bang bahagian ka? Paano ka babahagian ni hindi mo nga kayang magsalita ng maayos sa ibang tao? O nasan kayo ngayon? Yung mga taong nagsasabing pangit si Stel, mas pangit ang ugali nyo. May mga times na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. So parang yung ibang tao, hindi ka naiiyak naman ako. Hindi. Sabi lang niya sa amin, parang may mga moments na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. Pero may mga taong tumitingin pa rin sa'yo kasi nirurot nila na mag-shine ka. Grabe. So ngayong time mo naman na kailangan mong mag-shine, dapat pakita mo na kung ano pa yung kaya mong gawin. And kung may mga taong hindi pa rin naniniwala sa'yo, pakita mo lang yung shine mo. Kasi dadating yung araw na hindi man nila nakita yung shine mo, makikita nila yung liwanag na taglay mo. Ako nakikita Mararamdaman ko yung shine nila. mo. Ay, So parang, so parang, ayun nga, yun, tumatak talaga sa akin yun. So parang, ayun nga, this era, parang, we don't care kung hindi nila napapansin yung shine ni SB19. We don't care kung feeling nila, parang, ginagawa lang namin to kasi, parang may gusto kaming patunayan. But, ayun, kung ganun yung tingin nyo, hayaan na lang namin yung liwanag namin yung mag-touch sa inyo. So, shiny nga ng skin mo. Ang ganda-ganda na siya. So ayun, yun lang siguro for me, yung for this era. After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi ito para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Pag binabalikan ko talaga yung dati, sobrang daming challenges talaga. Somehow traumatizing. And
growing up, parang nakita ko yung kaya ng parents ko. I accepted it ng buong buo na yun lang yung kaya namin. So, parang growing up, nagkaroon ako ng goal sa sarili ko na bilang panganay dapat ako yung maging way para makaahon kami sa kung nasan kami. Kasi dati talaga, sobrang nandun kami sa iniisip na namin kung ano yung kakainin namin everyday. Dumating din sa point na natatakot kami magkasakit kasi pag nagkasakit kami, wala talaga kaming pampagamot or pampa-hospital. Meron naman ako tita sa Japan na talagang buong buhay namin siya yung naging breadwinner, siya yung naging provider ng family. Wala akong sapat na pangsuporta sa sarili ko. So kahit gusto ko siyang gawin, hindi ko siya kayang gawin. Sobrang hina ko pa that time. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Hindi ko alam kung kanino pa ako kukuha ng lakas ng loob. Yung tiwala ko kay God na parang someday, dadating din yung time na siya mismo yung mag-aahon sa akin, sa family namin. Especially my parents. Naubusan na sila ng time. Hindi na sila pabata. Tumatanda na sila. And I guess, parang deserve na nila yung mga bagay na kaya akong ibigay ngayon. Fulfilling na nabibigay ko yung mga bagay na hindi namin na-experience before. Even the smallest things. And yun yung masasabi kong perfect timing. Sana mas inagahan ko yung pagtulong sa sarili ko. Yun lang yung nasayangan ako. Sana dun sa mas murang edad ko, mas inagahan ko kagad yung pagkilos para sa pamilya ko. And somehow, nagkaroon siya ng tuldok yung question ko sa sarili ko na kailan ko sisimulan nung nakita ko na talaga yung paghihirap na pinagdadaanan namin ng family. And I guess yun yung naging turning point ko para masabi kong kailangan ko na talagang kumilos at simulan kung ano yung kailangan kong gawin. After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi ito para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Parang feeling ko hanggang dito na lang yung journey ko with the group. After ko sabihin yun, parang nawala yung feeling na pagod, nawala yung galit ko sa sarili ko, nawala lahat ng negative na nararamdaman ko. Na-realize ko kagad yung mawawala sa akin pag binitawan ko yung pagiging member ko ng SB19. May mga times na baka sinasabi lang natin yun kasi nadadala lang tayo ng emosyon or iniisip natin, naubusan na tayo ng oras, kaya gusto natin mag-try ng iba. May mga dreams pa akong gustong gawin, marating, and goals for myself, for my family. I think kahit di ko pa yun na-achieve, parang feeling ko fulfilled na ako sa kung nasan ako ngayon. Never ko naman inimagine na aabot ako sa ganitong estado ng buhay ko. So I guess, happy and fulfilled naman ako sa kung ano yung meron ngayon. For future still, congratulations kasi ang successful mo na kahit ang dami mo pang gustong gawin. Dapat ipagmalaki mo siya. Hindi mo siya magagawa ngayon kung hindi mo nilakasan yung loob mo noon. Dati, kini-question mo yung mga kakayanan mo. Dati, kini-question mo yung mga nangyayari sa buhay mo, yung feeling mo, sobrang maalas mo. Baka pinaranas lang rin talaga sa akin yung ganong buhay para pag dumating yung ganitong klaseng biyaya na binibigay sa akin, parang bigyan ko siya ng halaga. At dito nagiging interesado ang kwento. Alam nyo ba na hindi pala ito tungkol kay Stel laban sa mga bashers niya? Ito ay tungkol kay Stel laban sa dating Stel. Si Stel na maraming insecurities, ang Stel na maraming duda, ang Stel na minsan ay tinanong sa sarili, sapat pa ba ako? At araw-araw ay unti-unti niya itong tinalo. Unti-unti niyang tinalo ang mga pagsubok at pagdududa sa kanyang sarili. Pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me, yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke lang. I mean, proud ako dun sa picture na yun. Kasi, kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So, parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun,
I feel proud and I feel, I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko dun sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. Hindi yung Stel, nagparetoke, ganun. Napakaluma. Wala bang bago? Stel, retokado ang ilong. O tapos, sos, walang bago. Tapos iba pa pagtatabihin yung picture noon, tas picture ngayon. Tapos, marunong din naman ako mag-edit, mas maganda pa. Ito naman. Pa-edit mo na lang sa akin, libre. Ang iniisip ko ngayon, dapat yung mga creative bash. Hindi, joke lang. Nang hikayat. Basta yun guys sana nagigets nyo yung point ng sinasabi ko. Dinadaan ko lang siya sa joke pero naintindihan ko naman. Alam ko na naintindihan nyo. At ngayon, yung dating pinupuna ang itsura, siya na ang isa sa pinakarespetadong performers sa ating bansa. Yung dating hindi pinapansin, siya na ang hinihintay sa bawat entablado. Yung dating tinatawanan, oo, tinatawanan, siya na ang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala sa sarili nila. Maraming tao ang nagkaroon ng lakas ng loob para labanan ang mga papanglait. Yung dati mong niyurakan at inalipusta, ngayon, kaliwat kanan yung award. Nasa loob man o labas ng bansa. So, ayun na nga. May ano lang ako, i-discuss lang ako na I think important matter naman siya. Kasi alam ko naman na bago ang lahat, gusto ko lang sabihin muna na alam ko naman na ngayon parang ang daming nangyayari, ang daming mga bagay na di natin makokontrol and talaga masasabi ko parang this year ata parang bunot ako sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang naintindihan ko and I totally understand yung mga nangyayari sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi alam ko naman na super protective kayo, super concerned and parang kayo talagang kung nafe-feel nyo na parang nasasaktan kami, ganun, or parang ayaw nyo nakikita kaming nasasaktan or what. And I totally understand kasi alam ko yung ganyang feeling, parang naging fan din naman ako before. Syempre, ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, ako, sa akin lang naman, with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo? So, diba? And kung ginagamit nila for clout or kung ginagamit nila just to make fun of me, yung mga bagay-bagay para i-bash ako. So, let them be. Kasi parang kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So, pagka hindi natin pinansin, tas ma-feel nila na parang, wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila, mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit-ulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod and mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila asarin ka, goal nila yung parang magalit ka, goal nila is mag-react kayo sa mga post nila. So yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng clout. So parang yung mga ganong klaseng bagay dapat di nyo na pinapansin or ignore nyo na lang. Kasi pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me, yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And
ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yon. Though, hindi lang sa makeup, hindi joke lang. I mean, proud ako dun sa picture na yon kasi kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yon, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko dun sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, edi thankful ako, at least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya, or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano namang gawin ko, ako talaga yung nasa photo, and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun kasi that's me before, and that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yon dahil part siya ng past ko, and I feel proud on that photo kasi ako yon, and yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, but yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to pagtanggol kami, kung gusto nyo na mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila. Ayoko sabihin dahil alam nating masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. Anyway, yung mga bully talaga, like, kaya ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin. Pakitaan na lang natin ng magandang bagay. Kasi pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo yun, mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tapos sabihin nila, sige, asarin ko pa to, awayin ko pa to. Parang gano'n. Kung pakitaan nyo ng mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ang bait naman ito, ang sama ko palang tao. So parang pa-realize na lang natin na apakasama ng ugali nila. Wag na Anyways, nakakamusta lang ako sa inyo. Basta kayo, pagka feeling nyo napapagod na kayo sa ginagawa nyo, take a rest, breathe, go outside, do something different, do something na mag-charge ng energy nyo, mag-charge ng inspiration sa inyo. And I guess pagka minsan napapagod kayo or sabihin natin na-burn out or anything, I think normal yon, lalo na especially sa nangyayari sa atin ngayon na nasa stage tayo na gusto natin ma-improve yung life natin and gusto natin may magawa tayong maganda sa buhay natin. So, I guess normal yun na parang mapapagod ka kasi tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo dahil you have your goals. But, yeah. I guess it's normal. So, pag naramdaman nyo yun, take a rest. Hindi nagbago si Stel. Ang totoo, hindi naman biglang gumanda si Stel sa paningin ng ibang tao. Ang nagbago, yung tingin ng mundo sa kanya. Kasi may isang bagay na mas malakas kesa sa physical appearance. At iyon ay character, talent, hard work, at authenticity. Ang ibang way para ma-deliver siya ng maayos kundi maging very emotional ka. And I think growing with SB19, yun yung na-try kong makontrol yung emotions ko. Pero I don't think kaya ko siyang makontrol tonight seeing you guys. Tulad nga ng sabi nila, sobrang tagal na ng SB19. And every time na may concert kami, lagi lang pumapasok sa isip ko, hanggang kailan kaya namin ma-experience yung ganito?
marami kaming kinakatakutan, pero knowing na nandyan kayo sa amin, sobrang kampante kami na magiging okay lahat. Hindi man tayo sure kung kailan magwawakas ang lahat, pero at least ngayon, sure tayo na marami na tayong nagawang memories na masaya magkakasama. So, saan man tumapunta, I think enough na yun para masabi naging makabuluhan yung buhay ko. So, maraming salamat, 18. Thank you. Kung may mga pinagdadaanan kayo, daanan nyo lang. Huwag nyo yung tatambayan, sabi nga namin. Kasi, pag tinambayan nyo, baka matuwa masyado. Baka hindi na kayo lubayan. Just enjoy life. Kung anong gusto nyong gawin ngayon, go for it. Kung sa tingin nyo diyan kayo mag-excel, go for it. If you need support, nandito lang kami kung kailangan nyo ng support para magkaroon kayo ng lakas loob gawin kung ano yung gusto nyo. We're here. Sasabihin namin sa'yo, go for it. Kaya mo yan, dito lang kami sa'yo. Sa likod mo, tutulungan ka namin. Basta huwag kang matakot. Just be yourself and enjoy life. Laban lang. Kaya siguro hindi talaga ito Stel versus Basher. Ang kwentong ito ay tungkol kay Stel laban kay Stel. Ito ay kwento kung paano higitan ni Stel ang dating version niya. Ito yung batang maraming insecurities laban sa lalaking alam na ang halaga niya. At ang pinakamagandang revenge sa lahat ay hindi ang gumanti, kundi ang maging taong hindi mo aakalaing kaya mong maging. Kwento din ito ng mga taong hinusgahan. Kwento ito ng mga taong hinamak ng lipunan. Kwento ito ng mga taong inalipusta ng lipunan. Kwento ito ng mga taong inalipusta ng karamihan. Kwento ito ng taong kahit anong dumating na pagsubok ay alam niyang maaabot niya ang rurok. Dahil sa huli, ang taong pinagtatawanan noon, siya rin ang taong pinapalakpakan ngayon.